Good afternoon sa lahat. Salamat po sa mag-subscribe ng aking YouTube channel. Ang buhay update ko dito sa USA, bansang North Carolina. Buhay may asawa, buhay may bahay. Kaya samahan niyo ako magpalit ng cobre kama. Ano lang muna, cover lang, tapos punda ng aming unan. Paperwork left, and that's what this judge that's ruling on my disability case, she wanted to see all the paperwork from my workers' comp settlement. So anyway, I sent them an email again this morning saying, hey, it's been, anyway, I'm still waiting. And then she finally sent me the documents. And so then I sent them to my new lawyer. And after I sent them to her, I just called her. And just said, hey, I just sent you the email, look at it, and see if this is what you think the judge was asking for. Okay. And she thinks it'll be good. So hopefully we'll get approved, and it'll be a little less worrying on my part. It's bothering me. How long you waiting I don't know. for a good news? I don't know. I don't see how they can turn me down, but anyway, because it's been almost 3 years. Since you apply? Yeah, this is as bad as it is trying to get a visa. Shit. Then, what you think? How long you waited? Well, now that she's got all, if what my lawyer is going to send her to the judge, if it's what she was asking for. So eto na nga guys, no. May bahay ako sa Manila, tapos yung bahay ko, maikwento ko lang sa inyo, no. Ang bahay ko katabi lang ng basketball court. So araw-araw may naglalaro basketball, volleyball, ganyan. Tapos yung katabi kong bahay, maraming manukan, may mga manok. So sila lang maingay, no. Ako parang nasanay ako sa ingay doon sa Manila, no. Kasi matagal na rin ako sa Manila nakatira. Tapos pagdating ko dito sa Amerika, biglang boom, ang tahimik, sobra. Wala kang makitang kapitbahay dito, wala kang makitang paggala-gala dito. At tapos ang likod naming bahay, ang gilid naming bahay, forest, wala kang ibang makikita kundi mga reindeer or mga osa. Minsan mga ligaw na pusa, yan ang makikita mo dito. Tapos dito sa bahay ngayon namin sa Amerika, 2 lang kami. Ang husband ko, pati ako lang, wala kaming anak. At saka late na para magkaanak. Siya ay vasectomy, ganyan. Ako, wala na, hindi na kailangan mga anak kasi may mga anak na rin ako sa probinsya, nag-aaral na lahat. Kaya, wala, nagulat lang talaga ako, grabe ang tahimik dito sa lugar namin. Hindi, ewan, nanibago talaga ako guys, kasi doon sa probinsya, kahit mahirap lang, napakasaya namin, araw-araw, kontento na kami sa buhay, kontento na tuwing hapon makikita ko yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga anak ko. Nung ganun, tapos yung banding namin magkapatid, namimiss ko talaga. At saka
Kung wala kaming magawa, mag-videoke kami kasi may sarili kaming videoke. Ngayon pa naman na may bagong binili papa ko na karaoke na video 5. Na namimiss ko ang buhay probinsya, buhay Manila, ganyan. Dito grabe, malaki talaga ang adjust nimo. Malaki ang pinagbago. Wala kang problema sa pagkain, walang problema sa kasi andyan naman siya. Pero mamimiss mo lahat ang mga pamilya mo sa Pinas. Dito talaga guys, kung mahinang loob mo, wala. Matatalo ka talaga sa lungkot. Sa homesick, ayan talaga kalaban mo. Kailangan higpitan talaga ang sinturon. Labanan ang lungkot. Ay nako. Ang hirap naman. Pakahirap. Malayo sa pamilya. Pero dahil sa may pangarap ako, mga anak ko, makapagtapos ng pag-aaral,